Kayo pwede magbago, wala sa susunod lang naman sila eh. Pagkatapos lang kayo maturuan, pwede lang sila turuan. Kaso hindi na ulit sa mga seminar namin. Ano ba yung gano'n? Kasi masama tao kami sa kanila. Okay, but that's the thing that needs to change. Kaya natin binabago, di ba? Di ba? Tama ba? O, kami tao sa kanan mo, tama ba? O, ganun kasi mo, tama. Studies. Alam niyo noong 2011, naglakas po ng study ng BSP that there are 36 million Filipinos may bank accounts. Yung bank account holders natin, 36 million Filipinos. Maganda yan kasi 1/3 ng population natin ano, bank students. So lahat ng taong dapat may account. Parang account. Now, in 2011, lumampas na po ng 5 trillion pesos ang laman ng bangko natin. Malaki ang hotel. Kasi noong 2005 o 2006, 1.2 trillion na naman. In a span of 5 to 6 years, 5 times po ang nilaki ng pera sa Pilipinas. Kaya nga maraming pera sa Pilipinas ngayon. Kaya nga napansin nyo, pati-deposit kayo ng pera sa Pilipinas, so maliit ng interest. Diba? Dito sa Pilipinas, sa bangko kung nilagay mo, kailangan mo ng microscope para makita ang pera ng Pilipinas. Dapat rin yun, may tax pa. Talaga rin yung tuto dito, mababali naman. So again, that becomes a problem. 5 trillion pesos. So dami na. In fact, as of 2013, lumampas na po ng 6 trillion. So every 1 to 2 years, one day they're more than that. And we're expecting it to breach 10 trillion in the next 10 years. So ang laki-laki na po, ang ekonomiya natin gagawin ng pera sa atin. So maganda yan, di ba? Okay, ito problema. 23 million o roughly 2/3 po ng population natin na may account, pag binuksan may account niya, 5,000 lang makita mo or less. Marami ang account, wala naman. So in other words, pag tinignan mo, dumadaan lang pera, average saving balance. Dumadaan lang. Pag tinignan mo rin lang, kapag sa bako, lalabas sa SM. Diba? Kaya napansin nyo, ang BDO, marami pagdating sa SM. Diba? Papasok. Pero doon lalabas sa kanila rin. So kailangan gano'n na yung sige nyo. Okay. Kaya we find ways, diba? We find ways to get your money. Pero kung marunong ka, meron ka rin pa pwede mag-invest sa BDO na pwede mo kailangan marunong ka. Right? Now, kaibigan ko si Dr. Alvin Ang, isa po siyang president po siya ng Philippine Economic Society, isa po siyang tagal na economist, gumawa siya ng survey sa mga sa Pilipino. Paano? Sabi survey niya, Filipinos feel that their finances are okay. Pag tinanong ko daw Pilipino, okay ba finances mo? Sabi, okay naman kami. Pero kung tinanong mo mga bank account nila, hindi pala okay. So in other words, tuliro siya. Right? Hindi tinatanggap, parang Pilipino, hindi tinatanggap na problema sila sa finances. Kakaroon nila okay kasi hindi dumarating. Right? And marami dito sa study na kaya mga OFWs. Kasi ang basis natin kung okay ka, is kung nilalaman ng accounts mo. Diba? Yung investment accounts mo, yung savings accounts mo, may laman siya. Sabi ni Dr. Alvin Ang. Right? Anong solusyon natin? Pag-usapan natin, kaya tayo dito. Solusyon natin ito. Our solution is to be as kasi spender po tayo eh, spender. Lahat po tayo may gumastos. Tama ba? Alam mo yun, pag pumakas tayo, tuwa tayo. Pero pag pumasok ka sa mall, alam mo, lumpas ka mo wala kang bigay, may mali. No? May mga tao. So, we want to be moved from spenders to become savers. Kailangan mo tayo doon. And ultimately, kaya po tayo ng programa dito, is kailangan mag-evolve tayo to become an investor. Right? Carlo, medyo details na, baka ba mag-forward ako ng konti. Okay na ba? Mga 30 minutes? 30 minutes, 3 hours, fine. Pero may good news po sa inyo. Dahil po sa mga programa ng Manila Marlon, PGI, OFW, pero pa isa yung OFW sa mga vision o yun. Dahil naman maraming literacy pa sa inyo, ano na ba nag-improve na inyong financial literacy? Study lumabas. Nagbili kami ng exam, di ba? Si Ricard Study 2, ni Ang and Papiano, 2014. Nag-study lumabas, nagbili kami ng financial test para sa kanila. Yung financial test, basic lang. Pinuro namin ang interest, inflation, at saka loans. Di ba? Kasi itong mga bagay, kailangan naintindihan nyo, di ba? Interest, inflation, at saka loan. Sa mga remitters, yung mga OFW, ang pinakamataas na nakuha kong sagot is the OFW remitter, 72.5. Actually, 75 yung passive. Pag
bumagsak ng konti, pero konti yan. Alam mo yun? Yung pwede pa pag-usapan, makasama. Kaya try. Konti na lang, wala ka. Marami ka yung kasi. Pagdating sa interest rates, baba, lumalabas ang mga Pilipino daw, ng OFW, makakainin din ng interest rates. Kaya yung mga migrant families, yung mga pinagagalan nyo, mas mababa, mas hindi na nag-iintindihan. Ito po, yung mga hindi, wala kang mag-ato ng OFW, at hindi na OFW, abay mas mababa, 49.3. Ang facility 75, ha? Isang yan eh. So, 49, malayo. Kaya, yung pagdating sa inflation, yung OFW, 45 lang ang nakuha sa sagot, at pagdating sa loans, 45. So, dito, malaking bagay pa. Alam paturuan kayo. Pero, tingnan nito, yung migrant families, mababa sa inflation, 40.5. Hindi nila nag-get ng inflation. Kasi, pag natataas ng bilihin, hindi lang sila ng maraming pera, dahil ng pera. Diba? Kayo lang, hindi kasi galing pag ng maraming pera. So, again, pero pagdating sa loan, mayroon ka po siya sa loan. Magaling, no? Tapos kung mga non-overseas, abay, mas mababa ko kasi ganyan. Okay, so again, in other words, thank you for program like this. In due time, tataas din kayo. Actually, ngayon, pag gumawa tayo ng investment exam, medyo marami na matataas na OFW. Then maraming programa para sa inyo. Marami na sa gusto. Ngayon, pagdating sa financial management ideas, saan nyo ba nakukuha yung mga ideas nyo? Diba? Nanggagaling ba yan sa pamilya, sa asawa, sa kumpanya, o sa media? Saan mo kayo nag-aaral? Marami sa kilometers, yung idea niya, or remittance, 30% po nagagaling po sa kanya. Yung isa, 3% lang po galing sa family, 6% galing sa asawa, 1% galing sa kumpanya, and wala sa media. Yan po yung study natin. So in other words, pagdating sa financial management ideas, hindi siya masyadong makalang pa. Yung pamilya, dahil sila tumatanda, mas marunong. Pero problema, 64% ng kanilang idea nagagaling sa sarili nila. Ang question is, how reliable ba yung alam mo pagdating sa finances? Diba? So yun ang problema. So, hindi porke mataas ko, okay, in fact, delikado yan. Kasi galing sa idea lang yan. Halos, family galing 10%, husband, maliit lang sa kumpanya ka, wala media, 1%. Okay, ibig sabihin, tinanong na kung na money, tinanong ka sa Jackie, hindi na nilibro. Dahil yung non-overseas mo sa papa, ay yun siya. And finally, ano yung ang attitude natin pagdating sa pera? Diba? All income sources from migrant families, tapos overseas remittances from migrant families, and non-overseas. Yung problema mo, mas marunong na kayo yung mga OFW. Tignan nyo sa gitna, no? Spending on consumer goods, nasa 70% na lang. So in other words, tayo siya saying na yung mga OFW ngayon, natututo lang gumastos ng tama. Okay? Ang problema mo, yung pinapadala ng pera, hindi pa rin marunong. So may disconnect. Kawawa yung mga naiiwan sa Pilipinas, sila talaga hindi ba? Diba? Marunong natin yung keep it in cash, 16%. Deposit, invest. Yung investment na lang maliit pa. Pero let's report, tingin mo nga ito, zero talaga. Wala nag-iip mo, wala nag-save. So in other words, kayo mga OFW, dahil sa exposure nyo, umaganda na yung nalalaman sa finances, kaya dapat kayo na ang matulog sa inyo. Gets nyo? Kasi kami, hindi naman kayo gawin yan. Saka muna, hindi mo makakita sa seminar ng mga kaya. Babayad ako sa seminar o mag-estapas ka. Estapas ka na. Masaya ka kami. Okay, so gano'n. So, kayo matutulog. So, ganyan po nangyari. Kaya po natin in-establish po itong programa ng yung mga ganito, yung steps. Bago tayo umabot sa last step natin, kailangan tayo natin step 1, 2, and 3, and 4. Ano ba yan? Step 1 is improving cash flow. Kailangan muna, gumanda ang dami ng pasok at labas ng pera sa inyo. Kasi kung pera sa inyo, maganda nga ang pasok, pero may ibang madali lumabas. Problema yan. Pag nag-seminar nga ako dumami ng pera sa kanito. Madali naglabas ng bonus. Kumusta na mga bonus nyo? Dahil 2 days, minsan iyahayan ko pa niya para mag-seminar dahil may bonus. Kasi minsan nauna yung bonus bago yung seminar. So, 3 days after lumabas sa bonus, may mga kapasipan. Kumusta na ang bonus nyo? Mga kapatid. Sagot sa akin, sige, isa na siyang alaala. Pag dumami ko yung niya, dumami ka parang hook. Diba? Mabilis pa, mabilis. Okay, so again, we want to improve yung dami ng pera pumapasok. Okay, number 2, gusto natin, umalis na kayo sa pagkakautang. Kaya si Rene at yung asawa ko, no? Sabi, di ba siya ako mag-invest ako nakakautang? Tama ka. Bakit ang tao hindi na ginagawa?
Kung ano na tinuturo, umutang daw para mag-invest. Sino ito sa inyo? Diba? Mali talaga. So get out of debt. Then, number 3, dapat naman kayo mag-set up ng emergency funds nyo. Bakit? Emergencies nangyayari yan. Hindi naman pwede tumawag na sa ako, ay, si Junior na huli siya agad, tumutulong pag-amag natin. Mali mo lang pag-uwitan sa hindi pwede yun, kasi nangyayari yun. Number 4, dapat importante ang insurances. And lastly, yung investing for the future. Okay? Ready? Parang wala na energy. Matapilin mo yung taas na nawa ba naman? Ready na! Ayun ka na, natapilin mo. Ready na ako! Okay, alright. Yan po yung nilalang na kayo ko. You know natin sa personal financial. Pero may na-miss out. Pero mo kaya pwede ituro lahat kung umaga. Pero may minsan kayo, basahin na dito, balik-balikan nyo lang. And mag-pick up ang tuliyan. Alright? Now, step 1. Improve cash flow. How do you do that? Paano mo i-improve ang cash flow mo? Ay dalawang paraan mong gawin yan. You make more money, kumita ka na mas marami, and you spend less money. Maraming tao, nakafocus lang dito sa make more money. Pwede natin rin naman yan. Pero nakakalimutan nila yung spend less money. So, kung gaano mataas ang kinikita ng pera mo, hindi rin dapat ganun mataas ang lumalabas. Kasi kumikita ka man ng 100,000 pesos. Pero kung makasos ka ng 99,995. Ano nangyayari sa'yo? Walang natitira. Okay? So again, it's not an issue. So again, we do that. Kung kaya mo magsama, yung pagtaas ng kinikita mo sa control mo ng spending, okay, para mo i-charge ang personal finance. Diba? Bibilis yung inyong pag-ipon. Bibilisin yung inyong paraan para makapunta sa step 2, sa step 3, sa step 4, and ultimately, sa step 5. Kaya marami kong tuwa ako yung mga representative ko. Sabi na, sir, sa step 3 na ako. Sir, sa step 4 na ako. Minsan natawag sila, sir, finally, itong buwan na to, bumakit ako sa step 5. Diba? Nakatama ako ng musulog. Hindi naman ngayon, representative ko, dahil nakita ko nag-i-improve sila. Kasi alam ko, pag nakita namin kayo, sa step 1, sa step 5, diba? Ibig sabihin, hindi kayo na natin magiging isang productive member ng ating society. In other words, iyayaman mo ngayon. Dahil mama kayo, importante kayo sa bahay natin. Because you will pay more taxes. So, huwag na wala kayong tax. Okay, kami. Bahay kong bahay na yung tax. Tapos traffic na. Okay, so increase cash. Hindi rin. Lahat tax mo, 32%. Okay, so increase cash flow. Make more money, spend less money. Let's start to make more money. The best way to make more money is to learn how to invest. Pero before you invest elsewhere, you should invest in yourself first. Kasi capacity mo para kumita, para mapalago ng pera, ay nasa iyo. Hindi dapat natutuin mo, competence. Your level of competence should go up. Diba? Kaya sabi na, akal muna bago mo invest. Pag natuto ka na, you can generate more money. Pero magkakaroon ka muna, improve mo yung capacity mo. Sa trabaho, how useful are you at work? Kung ikaw hindi mong magaling, na-discarte, marami ka na lang, sigurado ikaw yung ma-maintain, ikaw yung i-review kung ikaw may ipapahilig. Di ba ganyan nangyari? First lesson, I say this everywhere I go. Sinasabi ko nga sa kanila, ang isa sa mga bagay, mga OFW na, pag-aaral nyo yung foreign language nila. Be good at the language. Because yan ang uuwi ng maraming language. Tama? Kasi kung hindi mo maraming Korean, maraming ito, alam na, yung Korean, ipag-order lang sa restaurant. For bibimbap tsaka ano. So pagkakaroon na, you can converse, you can read. Kaya po kung Japan, marami sa nila talagang magaling. So sobrang galing natin, magaling tayo natin sa Japan, marami sa kanila na dating factory worker, or dating English teacher. Kasi nag-open yung door. Dati kasi sa Japan, ayaw nila ng English teacher na hindi galing sa sa native speaking, Pwede ba ako kasi nakita nila yung mga Pilipino, magaling mag-English, di mo pa, kumakanta, sumasayaw, na pinagawa. Kasi ba? Sir, paano mo matutulong mag-English? Ang hirap-hirap. So, ang lalaki na naman kayo, so 12 minutes, nasayaw ko pa. Gusto kayo mga Pilipino na bibo eh. Diba ba? Ngayon dumadami. So, around them are working half hours, twice a day. So, grabe. So, and eventually, I see that happening here. Pero, diba kasi puro na sa pag-iyan dito. Pero kayo, improving nyo yung capacity nyo sa language niya. Diba? Kaya, you learn the Korean language. Pero, kayo nyo makalimutan ng English. Diba? Ano makalimutan? Kailangan ng English. Yung universal yan. Hindi mo kinakabos. Ako, yung Pilipino.
May advantage sa kayo kasi you can work for them. People who learn English Korean, nalaki ng bayad sa kanila. Ayun, nag-interpret sila. Kasi kung nag-interpret sila, isa mali-mali. Kung binasa nila, mali yung content. So please, suggestion ko sa inyo, kani language. Pero, pag-aaral hindi naman mga bagay. Hindi forget, nagkakaroon ako sa factory, production ako. Pag-aaral ka naman bagay. Leadership, pag-aaralan niya yan. Diba? Kung basta kayo mga nito ng John Knoxville. Marketing, pag-aaralan niya yan. Because mag-open kayo ng opportunities. You can market your services to other people. So, magbasa mo sa kanyang libro. Alam mo ano strengths mo. May libro yung natawag na strengths finder. Ano ba strengths mo? Kasi nakakita ko sa akin pag-aaral. Actually, sumugin ko sa akin, pag-aaral mo. Investments, pag-aaral mo, malibuya. In other words, continue to study. When you continue to study, trust me, ikaw mo na kaya. Just lumakas yung level of competence mo, lumakas yung mga opportunity pa sa'yo. It may not open its door for you here, pero sigurado sa'yo kung magkakalit. So, kita mo, kaya ang resume mo paganda ng paganda, mahigit na mahigit. Okay? Basta magtsaga na kayo, mag-aaral na kayo. Ako, I did not get to where I am right now kung hindi ako nag-aaral. Kaya kung mag-aaral, seminar, hanggang ngayon mga temporary ako sa seminar. Diba? Continues to do that. Bakit? Kasi, diba, I write, I speak. So, kung wala namang pinag-aaralan, wala namang ito. So, invest in yourself. That's important. Your ability to create income comes from yourself. Yung best asset mo, hindi naman stock market, hindi naman negosyo, not yourself. Everything else is secondary. Kaya, so invest in yourself. Improve na yung magbasa kayo. Kasi kung kalala ko, nag-chat ako sa mga young civilians, mga young adults. Sa ito, mga Pilipinas, hindi nagbabasa ng libro ngayon. Kasi hindi ko tuwi, nagbabasa kami. Nang gano'n, yung makakapa ng libro, yung mga vampires yung daw. Yung mga high-pack, yung mga gano'n. Huwag din yung mga inuupahan, yung mga libro ng romance. Yung gano'n, alam mo, gano'n, open yung romance sa'yo, kaya buhay yung magrama na. Okay, so invest in yourself. But second is money management. Paano ko lumalabas ang pera sa inyo? And the only way for you to manage your money properly is discipline. Ito rin ang tawag natin healthy cash flow. Yung inflow of cash is greater than its outflow. In other words, hindi mo mapasok na pera, ay dapat mas malaki siya lumalabas. So it's an issue of the amount, how much does it come in and how much does it go out. Diba? Disiplina ka lang. Kung wala kang disiplina, kung yan naglalakad ka sa ampon, di lang kasi sa'yo, kailan mo lang. Ano yun? Nanginig ka ang malaman mo. Nakakarta ka na. Gusto mo na latest. Kamado mo na yung telepono, gusto mo na upgrade. Basta sabayan mo lahat. Discipline issue yan. Finance is really a discipline issue. Diba? More than anything else. Later on, kapatid ko na si Magella, Jordan, ayun na, dumating na ating guest. Mamaya, no speak, gagawin niya. So, kakakalungan nyo, sa kanya pinigyan mamaya. Okay. So again, kami, inflow cash, outflow cash, dapat may balance yan na lang pag-aralan nila, di ba? And yung formula na ginagamit namin dito, sabi ko sa dito mo, is the 70-30 principle. Pag dumami ng pera, may tumasok kayo up to 70% lang. And then 30% po, yan po ang itabi nyo for nag-check. Kung tulong kasi naman, ID ko yun, or nag-save ka, or nag-arrest, o may gugulang ka, doon yung kukunin. So again, learn how to save up to 30%. Pag naabot din ako yung 30% na yan, and consistent ka po dyan, month in, month out, abay sigurado, kahit hindi mo na mag-invest, yayaman kayo. Kahit na pag-ibig, pag ka lang pag-ibig. Minsan, yayaman po kayo, kasi yung pasok ng pera at labas, nakukontrol mo. So 70-30, di ba? Kaso, kung 70-30, madaling sabihin, bakit? Kasi maraming challenges. Diba? Maraming challenges kasi ang paggastos, behavioral yan eh. Minsan ang hirap kontrolin. Diba, example, nagkaroon ko example sa mga ladies. Mamaya, nagkaroon sa